Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Fam. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako si Brother Edmedio Torre Jr. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Ruth 2 verse 1. May pamagat na Naomi's Kinsman. Ngunit bago pa tayo magpatuloy, tayo dumalaw sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw, sa inyong binibigay mo sa amin at sa mga salita mong nagpapalakas sa amin. Samahan po kami sa aming devotion sa umagang ito. Bigyan mo po kami ng katalinuhan at karunungan upang maunawaan namin ang iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po muna magbasa ng salita ng Diyos sa Ruth 2 verse 1. And Naomi had a kinsman of her husband's, a mighty man of wealth, a family of Elimelech, and his name was Boaz. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Naway dagdag niya ang kanyang pagpapala dito. Pinakilala sa Ruth 2 verse 1 si Boaz, isang mayaman at kilalang kamag-anak ng yumaong asawa ni Naomi na si Elimelech. Siya ay maimpluwensyang lalaki at isang kamag-anak na may tungkuling tumubos o kinsman redeemer. Ang ibig sabihin po ng kinsman redeemer ay isang malapit na kamag-anak na lalaki sa sinaunang lipunan ng Israel na may legal na tungkulin at perberyong sumaklolo, magprotekta o tumubos sa isang kamag-anak na nasa matinding pangangailangan, matinding kahirapan o pagkaalipin. Ano ang pinakita sa Ruth 2 verse 1? Sa mga nauna pong talata, makikita po natin kung gaano kahirap sina Ruth at Naomi. Nagpaalam si Ruth kay Naomi na pupunta sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon siya sa may likuran ng sinumang papayag. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid na mulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nagkataon ang napunta niya ay ang bukid ni Boaz. Makita po dito kung gaano kabuti ang Diyos kay Ruth at kay Naomi. Pinagpala sila sa pamamagitan ni Boaz kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Para po sa ating conclusion, ang mga plano ng Diyos sa atin ay maganda at hindi natin ikapapahamak, kundi para sa ating ikabubuti. Gaya ng pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Gaya ni Boaz, si Jesus ang sumaklolo, nagprotekta, tumubos sa ating mga kasalanan, nagbigay sa ating mga pangailangan sa matinding kahirapan, tumubos sa pagkaalipin sa kasalanan. Sabi sa 1:3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para po sa ating pagtatapos, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa salita mong napakinggan namin sa umagang ito. Naway tumimo sa aming puso at isipan ng iyong mga salita at may bahagi namin ito sa iba. Salamat po sa pangako mong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikibahagi sa aming programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos sa magiging kaunawaan natin dito. Muli po niyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malay po niyo i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Magpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga.